Hindi ako uuwi sa aking bansa hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Alam mo ba na ang arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport ay punong-puno ng mga kabataang Tsino na may dalang mga teknolohiya? Hindi lang ito simpleng honeymoon tour. Ito ay isang pambihirang mass exodus na tinawag ng gobyerno ng China na isang pambansang krisis. Ang bida sa kwento ay si May Wang, isang top influencer ng makeup na nakatira sa Shenzhen at tinatawanan ng Pilipinas bilang isang mahirap na maliit na bansa. Ngunit, sa sandaling lumapag siya sa Pilipinas, naranasan niya ang isang matinding pagkabigla na lubusang nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Nang ipakita niya ang kanyang malaking halaga ng pera sa isang Filipino convenience store attendant para mag-propose at walang awang tinanggihan, ano ang malupit na katotohanan na nalaman niya? At ano itong yaman ng Pilipinas na hindi mabibili ng pera na gustong-gusto ng mga kababaihang Tsino kahit pa magngingit-ngit sila sa galit? Ang kanyang matapat na pag-amin ay siguradong magpapaalala sa ating mga Filipino ng dignidad na nakalimutan na natin. Narito na ang simula ng nakagugulat na tunay na kuwento. Ang pagdagsa ng mga babaeng Tsino sa NAIA. Ang gobyerno ng China ay nag-aalala sa pagsisikap ng mga kabataan na makahanap ng Filipino na lalaki. Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang nagaganap kamakailan sa China. Kasabay ng pagdagsa ng mga turistang Tsino dahil sa pagluwag ng visa, ang mga kabataang babae na may edad 20 hanggang 30 mula sa buong China ay tila nagkasundong sumakay sa mga eroplano patungong Pilipinas. Masyadong marami para tawaging turismo at masyadong mabilis ang kanilang pagdating para ituring na simpleng pag-aaral. Ano ba talaga ang mayroon sa Pilipinas? Sa mga online community ng China, sabay na sumasabog ang inggit at pagkahumaling sa Pilipinas. Isang araw, ang isang Chinese cosmetics influencer na kasali sa kakaibang pangyayaring ito ay ibinunyag ang tunay na dahilan kung bakit nagpupumilit ang mga kabataang Tsino na pumunta sa Pilipinas matapos niya itong personal na bisitahin. Nang lumabas ang kanyang video, nagkaroon ng galit sa China, pagkabigla sa Pilipinas at maging ang mga banyagang media ay nagsimulang pag-usapan ang issue. Bakit? At ano ang nakita niya na nagpabago sa kanyang isip na nagsabing Filipino na lalaki lang ang gusto ko? Ihahatid namin sa inyo ang nakakagulat na pag-amin na ito ng buo. Bago tayo magsimula sa kwento, hinihiling namin na mag-subscribe at i-like ang channel para maging inspirasyon namin sa paggawa. Nagpapasalamat kami sa lahat ng taga-suporta at umaasa na magiging malusog at masaya kayo hanggang sa katapusan ng taong ito. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng Mabuhay Pilipinas sa comment section sa ibaba. Ang pagbagsak ng isang influencer. Ako si May Wang. Ako ang nagpapatakbo ng pinakamalaking cosmetic shopping mall channel sa Shenzhen. O, sa totoo lang, dapat siguro ay nagpapatakbo ang sabihin ko. Ilang buwan na ang nakalipas, daan-daang libong tao ang nanonood ng aking livestream gabi-gabi. Ate May, ang ganda talaga ng kulay ng lipstick na yan. Kailan lalabas ang new product ngayong buwan? Ang comment section ay tila nasusunog sa dami ng comments at ang mga produkto ay sold out agad pagkatapos kong i-upload. Nakatira ako sa isang luxury apartment sa Shenzhen at normal sa akin ang magdala ng designer bag araw-araw. Pero 3 buwan na lang ang nakalipas. Noong nakaraang buwan, biglang bumaba ang bilang ng mga viewers ko. Ang 500,000 live viewers ay naging 200,000 at bumaba pa sa 100,000. Nagbago rin ang mga comments. Ate May, bakit ka pa nagla-live sa Shenzhen? Lahat ng influencers ay nasa Maynila na. Kung walang background ng Pilipinas, mukha kang baduy ngayon. Ang rival company namin ay nagla-live sa Makati, ikaw lang ang nahuhuli. Nagalit ako. Pilipinas? Ano naman iyon? Sabi ko sa sarili ko, hindi ba ito ay isang maliit na kalapit bansa lang ng China? Bagamat may malalim na koneksyon sa kasaysayan, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong pumunta doon. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Isa-isang huminto ang mga advertiser sa pag-contact sa akin. Pasensya na po, representative. Mukhang mahirap ang kontrata ngayong season. Ang trend ngayon ay Philippine background. Kaya nakikipag-usap kami sa ibang influencers. Sa loob ng 1 linggo, umalis ang lahat ng pangunahing advertiser. Ang buwanang kita ko ay nabawasan ng kalahati. Ang upa,
Suweldo ng mga empleyado, inventory lahat ay sumasakal sa akin. Nag-isip ako magdamag. Pumunta ba ako sa Pilipinas? Hindi. Hindi ito papayagan ng aking pride. Parang isusuko ko ang aking Chinese pride. Ngunit nang tingnan ko ang bank account balance ko kinaumagahan, napagtanto ko, ang pride ay hindi nakakabusog. Sa huli, nag-book ako ng flight papuntang NAIA. Nanginginig ang aking mga daliri. Sa sandaling i-click ko ang mouse, parang may gumuho sa loob ko. Ito ay pagtataksil, galit kong sinabi sa sarili ko. Ako, na nagwawalang bahala sa Pilipinas, ay kailangan ding pumunta doon para gumawa ng content. Ako, na tumatawag sa mga influencer ng rival company na Trador, ay ngayon ay sumusunod sa parehong landas. Patuloy akong nababagabag sa sarili habang iniimprenta ko ang tiket ng eroplano. Kailangan ko ring ihanda ang visa documents. Ako, mag-apply para sa visa ng isang maliit na bansang pulo? Sumiklab ang galit sa akin habang ginagawa ko ang mga dokumento. Ngunit wala akong magawa, kailangan kong mabuhay muna. Kinagabihan bago umalis, palihim kong pinanood ang live stream ng rival company sa Maynila. Ang kanyang live na may background ng isang eleganteng kalye sa Makati ay may 800,000 connections. Mas marami pa kaysa sa rurok ng aking kasikatan. Ang comment section ay gulo. Ang gwapo ng Filipino guy sa likod ni ate. Ang ganda talaga ng Maynila. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Isinara ko ang aking laptop. Ayaw kong aminin. Ngunit mayroon talagang kakaiba sa Pilipinas. May isang bagay na nakakaakit sa mga kababaihang Tsino. Ang pagdating sa NAIA at ang epekto ng shock. Kinaumagahan, hinila ko ang aking suitcase papunta sa paliparan. Maputla ang mukha ko sa salamin. Isang linggo lang ako. Kukuha lang ako ng content at babalik agad. Kinakabahan ako, ngunit may bigat sa dibdib ko. Pagsakay ko sa eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting lumiit ang skyline ng Shenzhen. Pilipinas, ano ba ang mayroon ka? At ganyan ang kaguluhan, ayaw ko pa ring maniwala. Ni sa 1% ay hindi ako naniniwala na mas magaling ang Pilipinas kaysa sa China. Kukunin ko lang ang background footage na kailangan ko at babalik. Ngunit iyon ay bago ako dumating sa NAIA. Pagkatapos ng 2 oras at kalahati, lumapag ang eroplano sa NAIA. Ang in-flight announcement ay nasa Tagalog, English at Mandarin, ngunit kakaiba ang pakiramdam ko. Nagbibigay pa sila ng serbisyo sa Mandarin? Gaano ba talaga karami ang dumarating sa amin? Bumaba ako sa eroplano na may halo-halong emosyon. Mula pa lang sa pasilyo, patungo sa immigration area, kakaiba na ang lahat. Malinis ito, napakalinis. Ang sahig ay kumikinang at sariwa ang hangin. Iba ito sa maruming hangin ng airport ng Shenzhen. Maganda lang siguro ang aircon, sabi ko. Ngunit nang pumasok ako sa immigration area, hindi ako makapaniwala. Masyadong maraming tao. At mga dayuhan. Mga Europeo, taga Southeast Asia, Amerikano, lahat ng lahi ay magkahalo. Mas marami pa ang dayuhan kaysa sa Filipino. Bulong ko. Sa airport ng China, halos walang dayuhan. Naglalaan na ang gobyerno ng China ng napakalaking pondo para sa mga dayuhang turista, ngunit bakit sa Pilipinas sila pumupunta at hindi sa China? Nakaramdam ako ng inferiority complex. Ang pila sa immigration ay walang katapusan. Sa harap ko pa lang, mukhang mayroon ng hindi bababa sa 200 tao. Hay, kailangan kong maghintay ng 1 oras man lang. Dahil normal sa mga airport ng China ang maghintay ng 3 oras kahit maikli ang pila, sumuko ako at pumila. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang oras. 3:03 p.m. Makaalis kaya ako ng mga 3:30 p.m? Ngunit, ano ito? Ang 200 tao sa harap ko ay nagsimulang mawala ng mabilis na parang nakasakay sa isang moving sidewalk. Kinuskos ko ang aking mata. Hindi ito illusion. Mabilis na nawawala ang pila. Pagkatapos ng 2 minuto, 50 tao na lang ang natira sa harap ko. Pagkatapos ng 1 pang minuto, 20 na lang. Ano ang nangyayari? At eksaktong 3 minuto at 17 segundo ako na ang turn. Hindi ko na kailangang ipakita ang aking passport. May biometric scanning system na nag-scan ng aking mukha at automatikong binasa ang impormasyon ng passport ko.
Welcome, Mei Wang. Sabi ng machine voice sa Mandarin. At ang entry stamp ay automatikong na-process. Natulala ako. Ano ito? Sa airport ng China, kahit 5 empleyado pa, inaabot ng 5 minuto ang bawat isa. Ngunit dito, natapos ng AI ang lahat sa loob ng 30 segundo. At perfect pa. Hindi pa ako makapaniwala, kaya lumingon ako sa likod. Ang mahabang pila sa likod ko ay mabilis ding nawawala. Pilipinas, ano ka ba talaga? Mabilis ang tibok ng puso ko. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang kaba na baka mali ang iniisip ko. Pumunta ako sa baggage claim. Gaya ng inaasahan, lumabas na ang suitcase ko. Sa China, kailangan mong maghintay ng 30 minuto. Habang hinihila ko ang suitcase ko papunta sa exit, may lumapit sa akin na isang kakaibang robot. Gusto niyo po bang buhatin ko ang inyong bagahe? Sabi nito sa matatas na Mandarin. Nagulat ako at tiningnan ang robot. Isang service robot. Oh, hindi ako makasagot ng maayos, kaya isinampa ko ang suitcase sa robot. Nagpakita ang robot ng screen at nagtanong, "Pakiset ang destinasyon." Pinili ko ang airport exit sa touchscreen. Sa sandaling iyon, may kakaibang tunog na narinig mula sa tiyan ko. Mukhang hindi ako nahiyang sa in-flight meal. Biglang sumakit ng husto ang tiyan ko. Restroom, bulong ko sa Mandarin. Nagulat ako dahil nag-react ang robot. Gusto niyo po bang idagdag ang restroom sa route? Sa Mandarin, napanganga ako. Paano nito nalaman ang sinabi ko? May automatic translation function po ako. Gusto niyo po bang idagdag ang restroom? Ang pronunciation ng robot sa Mandarin ay perfect. Mas magaling pa ito kaysa sa standard Mandarin ko. Oo. Bilisan mo. Agad na nagre-route ang robot at nagsimulang umusad. Ang kadalisayan at ang kultura ng paggalang. Habang sumusunod ako sa robot hawak ang aking tiyan, napansin ko ang paligid. Sa lahat ng sulok ng airport, may mga palatandaan ng restroom. Mukhang may isa sa bawat 50 metro. Bakit ang daming restroom? Sa airport ng China, kailangan mong maglakad ng 20 minuto para lang maghanap ng restroom. Inihatid ako ng robot sa pinakamalapit na restroom. Pagdating ko sa harap ng restroom, isa pang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa akin. Ilang mga suitcase na walang may-ari ang nakalagay sa harap ng restroom. Ano ito? Tinitigan ko ang mga suitcase. Sa China, siguradong nawala na ang mga ito sa loob ng 1 segundo. Hindi. Sa China, marami pa nga ang naglalakad na may kadena sa suitcase at sa pulso nila. Ngunit dito, iiwan lang ba nila ito sa sahig habang nagre-restroom? Seryoso ba sila? Magnanakaw? Ngunit ang mga tao sa paligid ay mukhang kalmado lang. Iiwan lang nila ang kanilang mga bagahe sa harap ng restroom at papasok. Hindi ako makapaniwala. Habang sumasakit ang tiyan ko, pumasok ako sa restroom. May libreng toilet paper, bidet, automatic disinfectant, at maging automatic air freshener pa. Ang tubig ay perfect din. Ito ba ay isang libreng pampublikong restroom? Ang mga pasilidad ay tulad ng makikita mo lang sa isang 5-star hotel sa China. Pagkatapos kong gumamit ng restroom, naroon pa rin ang suitcase ko sa tabi ng robot. Walang humawak. Doon ko napagtanto. Ang Pilipinas ay hindi ang bansa na iniisip ko. Hindi ito isang maliit na kalapit bansa ng China, kundi isang bansa sa ibang dimensyon. Habang umaalis ako sa airport, patuloy akong tumitingin sa paligid. Ang malinis na sahig, ang mga magiliw na guide sign, ang mga pasilidad na nasa lahat ng dako lahat ay idinisenyo para isaalang-alang ang gumagamit. Kahit isang 5 taong gulang ay kayang gamitin ito ng mag-isa. Bulong ko habang lumalabas sa exit. Nang sumakay ako sa taxi, sigurado na ako. Sa loob ng 1 linggo, lubusang magbabago ang aking pag-iisip. Ang mga kalye ng Maynila, isang lungsod na hindi magulo. Sa loob ng taxi, patuloy akong tumitingin sa labas ng bintana. Iba ang tanawin ng highway papasok sa Maynila mula sa Enaiya. Walang mga basag na kalsada, walang makikitang basura. Ang mga highway sa China ay lumpo ang semento at ang sasakyan ay naguguluhan sa pagkakalog, ngunit dito, napakakinis ng biyahe. Bakit ang linis ng mga kalsada sa Pilipinas? Tanong ko sa driver gamit ang translation app. Tumawa ang driver at sumagot. Natural lang po. Pinamamahalaan niyan ng buwis, kaya kailangan talagang malinis. Natural lang?
Sa China, kahit nagbabayad ka ng buwis, sirang-sira pa rin ang mga kalsada. Pagpasok ko sa loob ng Maynila, kinuha ko ang aking kamera. Instinctively, gusto kong kumuha ng video. Ito ay isang ordinaryong residential area. Hindi isang tourist spot, hindi isang sikat na kalye. Isa lang itong simpleng lugar. Ngunit, hindi ka panipaniwala, napakaganda ng simpleng eskinita na iyon. Ang mga bangketa ay malinis at may mga nakatanim na puno, maayos ang mga bakod, at may mga maliliit na cafe sa bawat kanto, bawat isa ay may sariling signage. Ito ba ay isang ordinaryong lugar? Ang mga ordinaryong lugar sa China ay may basag na sementong sahig, nagkalat na basura, at mga motorcycle na illegally parked sa bangketa. Ang ingay ng mga speaker sa harap ng mga tindahan ay masakit sa tenga dahil sa mga nag-aalok ng paninda. Ngunit dito, tahimik, payapa. Ang mga dingding ng eskinita ay may mga magagandang mural o mga maliliit na paso ng halaman, parang photo studio para sa isang magazine. Bulong ko. Ang gwapo at magalang na Filipino na lalaki, huminto ang taxi sa pasukan ng isang eskinita malapit sa Intramuros. Ito ang lugar na naset ko bilang destinasyon ko. Pinili ko ito dahil narinig ko sa TikTok na ito ang pinupuntahan ng mga kabataang Chino. Nagbayad ako ng fare at binigyan ako ng receipt ng driver. Kailangan niyo po ba? Tumawa siya ng magiliw. Sa China, normal lang na hindi ka bigyan ng receipt at singilin ka ng sobrang taas na presyo. Hinila ko ang aking suitcase at pumasok sa eskinita ng Intramuros. Sa sandaling iyon, parang pumasok ako sa ibang mundo. Ang mga eskinita ay may nakahanay na mga lumang bahay ng Pilipinas. Ngunit, hindi ito luma at sira, kundi sophisticated na na-renovate. Ang mga lumang bubong na tisa at sliding doors ay nananatili. Ngunit ang loob ay naging mga modernong cafe, bookstore at gallery. Posible pala ito? Natulala ako. Lahat ng tourist spot sa China ay fake at baduy. Sinasabi nilang pinapanatili ang tradisyon, ngunit ang nakahanay ay mga murang souvenir shop. Sinasabi nilang ginagawa itong moderno, ngunit sinisira nila ang lahat ng tradisyon. Ngunit dito, maganda ang pagkakaisa ng tradisyon at moderno. Habang naglalakad ako sa eskinita, patuloy akong nag-video. Ang mabababang bubong, ang mga wooden post ng bahay, ang mahinahong musika na naririnig sa malayo, lahat ay perfect content. Sa China, kahit sa sikat na tourist spot, hindi ko makikita ang ganitong emosyon. Huminto ako sa harap ng isang cafe. May mannequin na nakasuot ng Filipiniana. Ito ay isang tradisyonal na damit, ngunit reinterpreted sa modernong disenyo. Napakaganda nito at natulala ako. Sa tabi nito, mayroong book cafe na may temang comics. Mula sa salamin, makikita ang mga bookshelf at vintage na ilaw. Pumasok kaya ako. Inabot ko ang aking kamay para buksan ang pinto ng cafe. Ngunit, ang isang lalaki na papasok din sa cafe ay nauna at hinawakan ang pinto para sa akin. Isa siyang Filipino na lalaki, mukhang nasa huli ng 40s. Matangkad at maganda ang tindig. Ang taas ko ay 162 centimeters. Ngunit siya ay mukhang hindi bababa sa 180 centimeters. Malinis na shirt at jeans, maayos ang gupit. Sige po, sabi niya habang nakangiti. Nagulat ako. Hindi bababa sa 5 metro ang layo namin. Ngunit, sa kabila ng distansiya, naghintay siya at hinawakan ang pinto hanggang sa makarating ako. Salamat po. Nag-greet ako sa hindi pamilyar na Tagalog. Bahagya siyang yumuko at umalis. Tumayo ako at nag-isip. Imposibleng mangyari ito sa China. Sa China, ayaw ng mga lalaki na may dumaan sa kanila, kaya sadyang sinasara nila ng mabilis ang pinto. Wala silang pakialam kahit babae pa ang dumating. Ngunit, ang lalaking iyon ay naghintay para sa akin na 5 metro ang layo. May natural siyang kagandahang asal. Mabilis ang tibok ng puso ko. Matangkad, sophisticated ang pananamit, at perfect pa ang manners. Iba talaga ang Filipino na lalaki. Pumasok ako sa cafe. Mas maganda pa ang loob. Pinanatili ang mga wooden post at beam ng lumang bahay ng Pilipinas at nilagyan ng modernong kasangkapan. Sa tabi ng bintana, may mga taong nagbabasa ng libro. Tahimik at payapa, pumunta ako sa counter at tiningnan ang menu. Nakasulat lang sa Tagalog kaya nag-aalangan ako. Nang kukunin ko na sana ang translation app,
Ang waiter ay nauna at nagbigay sa akin ng tablet. Menu sa Mandarin, Chinese customer po kayo. Tignan nyo na lang po dito. Sa perfect Mandarin. Opo, salamat po. Nag-order ako ng ube latte at seasonal toast. Ang attitude ng waiter sa pagkuha ng order ay friendly din. Ang mga waiter sa cafe ng China ay rude at hindi friendly. Ngunit dito, iba. Umupo ako at sinimulan kong obserbahan ang mga customers sa paligid. Ang mga Filipino na lalaki ay talagang maraming nakita. Iba-iba ang edad mula 20s hanggang 60s. Ang nakakagulat ay, ang mga nasa middle age ay lahat sophisticated ang pananamit. Malinis na jacket, iron shirt, maayos na gupit. Ang mga matatandang lalaki sa China ay nakasuot ng lumang jersey at sandal. Ang mga Filipino na lalaki ay nag-aayos kahit matanda na. Humanga ako. Habang nanonood ako, dumating ang drink ko. Ube latte, sabi ng waiter habang nag-aabot. Kukunin ko na sana, ngunit ang customer na katabi ko na tumatanggap ng kanyang drink ay nagsabi, "Salamat po." Nagpasalamat siya sa waiter. Nagulat ako. Nagbayad ka ng pera para sa drink, bakit ka magpapasalamat? Hindi ko ito ma-imagine sa China. Bumalik ako sa upuan ko kasama ang drink, ngunit patuloy na umiikot sa isip ko ang eksenang iyon, ang bansa ng magalang na mga lalaki. Humigop ako ng ube latte. Ang tamis at pait ay nagkalat sa bibig ko. Masarap. Ang toast ay inihanda rin ng maingat. Ang mga cafe sa China ay basta na lang naghahain, ngunit dito, parang artwork. Ang sikreto ng bansa. Walang magnanakaw at mabilis na serbisyo habang dahan-dahan akong umiinom at tumitingin sa labas ng bintana. Ang mga taong dumadaan sa eskinita, ang kalangitan sa ibabaw ng lumang bubong, ang puno na gumagalaw sa hangin, lahat ay parang painting. Anong pakiramdam kaya ang mabuhay sa ganitong lugar? Bigla akong nag-imagine. Araw-araw, maglalakad ako sa eskinita na ito, iinom ng kape sa ganitong cafe. Isang luxury na hindi ko mararanasan sa China. Pagkatapos kong inumin ang drink, tumayo ako para pumunta sa restroom. Ngunit nang tumayo ako, hindi ko sinasadyang nahulog ang cellphone ko. Kalabog. Oh, hindi. Nagmamadali akong tumingin at may nauna nang pumulot nito. Isang Filipino na lalaki, mukhang nasa 60s. "Ayos lang po ba kayo?" tanong niya gamit ang translation app. "Opo, salamat po," sagot ko ng naguguluhan. Ngumiti siya habang inaabot ang cellphone. "Mag-ingat ka." At bumalik sa upuan niya. Natulala ako. Reflex na gumagalaw ang kanyang katawan. Ang pagpulot ng nahulog na gamit ay parang automatic reaction sa kanya. Ang pagiging maingat ay instinct. Sa China, kahit may mahulog na gamit ng ibang tao, nagpapanggap lang ang mga lalaki na hindi nila nakita. Bumalik ako sa upuan pagkatapos ng restroom. Ngunit mabilis pa rin ang tibok ng puso ko dahil iyon sa lalaking nasa 60s. Mas matanda siya sa akin ng 30 taon, ngunit matangkad, maganda ang tindig at perfect ang manners. Iba talaga ang Filipino na lalaki. Bulong ko habang tumitingin ako sa labas ng bintana. Ang mga Filipino na lalaki na dumadaan sa eskinita ay patuloy na nakikita ko. Ang mga kabataang lalaki na nasa 20s ay stylish at may maayos na mukha. Ang mga nasa middle age na 40s hanggang 50s ay sophisticated at dignified. Kumpara rito, ano ang mga lalaki sa China? Mababa, baduy ang pananamit at walang manners. Bakit ako ipinanganak sa China? Napabuntong hininga ako. Lumabas ako sa cafe at naglakad sa eskinita. May mga kimono rental shop, handmade accessories shop, independent bookstore, bawat isa ay content. Ngunit habang naglalakad ako sa eskinita, nagsimulang makita ko ang mga Filipino na babae. Lahat sila ay may magandang tindig at maganda. Maputi ang balat at natural ang makeup. Higit sa lahat, sophisticated ang pananamit. Simple ngunit may kalidad. Nawalan ako ng kumpiyansa kumpara sa kanila. Mababa ako, hindi gaanong maputi ang balat, at ordinaryo ang fashion sense. Ang mga Filipino na babae ay parang ibang species. Iba talaga sila sa mga babaeng Chino, at doon ko napagtanto. Ang mga Filipino na lalaki at babae ay bagay sa isa't isa. Ang sophisticated at stylish na lalaki ay bagay sa sophisticated at stylish na babae. Iba ang level. Nakaramdam ako ng isang hindi nakikitang class. Sa tabi ng mga Filipino na babae, mukha akong miserable.
Hindi ako pipiliin ng Filipino na lalaki. Ang pagkabigla sa drugstore at ang pagsisimula ng pagka-insecure, may malungkot na pakiramdam. Nagpunta ako sa isang drugstore. Naisip ko na kailangan kong bumili ng Filipino cosmetics at magpaganda. Gaganda ba ako tulad ng mga Filipino na babae kung gagamitin ko ang Filipino cosmetics? Ngunit iyon ay isang illusion. Sa sandaling pumasok ako sa drugstore, mas matinding pagkabigla ang naranasan ko. Maraming Filipino na babae sa tindahan at lahat sila ay napakaganda. Matangkad na binti, maputing balat, malalaking mata. Nawala ako sa gitna nila. Hindi ito problema na kayang solusyonan ng makeup. Dumating ang pagkabigo. Tiningnan ko pa rin ang tindahan. Napakaraming iba't ibang cosmetics, makeup, skincare, haircare, maraming brand na hindi ko pa nakita sa China. Ngunit may mas nakakagulat pa. Ang mga tester product ay malayang ginagamit. Hand mirror, cotton, lipstick sample, foundation tester, lahat ay malayang ginagamit. Posible ito? Hindi ito mai-imagine sa China. May mga insidente sa mga tindahan ng China na ninanakaw ang mga tester ng buo. Kahit ang mga lalaki ay gumagamit ng tester, pinapahid ang cosmetics sa buong katawan at ninanakaw sa kanilang bulsa. Sa huli, tinanggal ang lahat ng tester sa loob ng 3 araw. Ngunit dito, iba, walang nagnanakaw. Maayos na nakalagay sa orihinal na lugar, iba talaga ang civic consciousness. Humanga ako habang tumitingin sa tindahan. Kakaiba rin ang mga sales associate. Sa mga tindahan ng China, sinusundan ng sales associate ang customer na parang binabantayan sila. Ngunit dito, iba, mukha silang nariyan para tumulong. Mahigit 1 oras akong nag-ikot sa tindahan, ngunit hindi man lang nagpakita ng iritasyon ang mga sales associate. Habang pumipili ako ng produkto sa sunscreen corner, hindi ko sinasadyang nahulog ang isang hand cream. Nagmamadali akong tumingin at ang isang Filipino na lalaki na nasa 30s sa tabi ko ay reflexively pumulot nito. Ayos lang po ba? Opo, salamat po. Eksaktong pareho ang sitwasyon. Tila ang mga Filipino na lalaki ay instinctively tumutulong sa iba. Mas lalo akong naakit sa kanila. Pumili ako ng ilang produkto at nagpunta sa cashier. Ngumiti ng maliwanag ang sales associate at kinumputa ang bill. Total po ay 8,500 pesos. Nagtanong ako habang inaabot ang card. Ang lipstick po bang ito ay favorite ng Filipino na lalaki? Gamit ang translation app. Ngumiti ang sales associate at sumagot. Opo, coral color na popular po ngayon. Natural at cute. Hindi po ba? Salamat po. Umalis ako sa tindahan, dala ang shopping bag at umupo sa isang bench sa harap. Napabuntong hininga ako. Kahit gumamit ako ng Filipino cosmetics, sino pa rin ako? Pumasok sa isip ko ang pag-iisip na hindi ako maikukumpara sa mga Filipino na babae kahit magpaganda ako. Ngunit hindi ako sumuko. Umupo ako sa bench at nanood ng mga Filipino na lalaki na dumadaan sa loob ng mahigit 30 minuto. Matangkad na lalaki, fresh na lalaki, sophisticated na lalaki, busog ang aking mata. Iba talaga sila sa mga lalaki sa China. Kahit wala akong experience sa relationship, malapit na akong ma-in-love sa isang lalaking nasa middle age sa Pilipinas. Ganoon kakaakit ang mga Filipino na lalaki. Hindi kaya ako pwedeng tumira dito? Bigla akong nag-isip. Iwanan ang China at magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Ngunit ang katotohanan ay malupit. May problema sa visa, hindi ako marunong magsalita ng Tagalog at higit sa lahat, hindi ako pipiliin ng Filipino na lalaki. Pangarap lang. Napabuntong hininga ako at tumayo. Ang kagandahang loob at ang pagkakaiba sa infrastruktura. Ngunit, sa sandaling iyon, sumakit na naman ang tiyan ko. Talagang problema ang in-flight meal kaninang umaga. Sumakit ng husto ang tiyan ko na parang pinipiga. Restroom, nasaan ka? Tumitingin ako sa paligid, ngunit wala akong makitang public restroom sign. Nagsimula akong pawisan. Talagang desperado ako. Sa China, siguro ay naghahanap na ako ng bakanteng lote. Sa China, hindi naman kakaiba ang umihi o dumumi sa tabi ng kalsada. Ang mga tao ay nagpapanggap lang na hindi nila nakita. Lumingon ako sa gilid ng bakod ng isang kalapit na parke. Ngunit, sa sandaling iyon, isang lalaking nasa middle age ang lumapit sa akin. Mayroon na siyang translation app na naka-open. Ayos lang po ba kayo?
Mukha kayong masama ang pakiramdam. Naghahanap po ba kayo ng restroom? Tumango ako. Wala na akong lakas para magsalita. Agad siyang kumuha ng cellphone at nagbukas ng map app. May public restroom po dito sa harap. Samahan ko po kayo. Salamat po. Sumunod ako sa kanya. Talagang may public restroom sa loob lang ng 50 metro. Ang daming public restroom sa Pilipinas. Libre at malinis, kaya huwag kang mag-alala. Sa salita niya, muntik na akong umiyak. Napakalaking tulong ng kanyang kabaitan. Tumakbo ako papasok sa restroom. At sa loob, nagulat na naman ako. Libreng toilet paper, bidet, disinfectant, automatic air freshener, mainit na tubig. Mas malinis at perfect pa ang pasilidad kaysa sa 5-star hotel sa China. Hindi ako makapaniwala na ito ay isang libreng public restroom. Sa China, halos walang public restroom. Kahit mayroon, napakarumi at mabaho, hindi mo magagamit. Kaya ang mga tao sa China ay umiihi at dumudumi sa tabi ng kalsada. Ngunit iba ang Pilipinas. May public restroom sa lahat ng dako at perfect ang pasilidad. Paglabas ko, naghihintay pa rin sa labas ang lalaking nasa middle age. Gumaling na po ba kayo? Tanong niya gamit ang translation app. Opo, maraming salamat po talaga. Walang anuman. Mag-iingat po kayo. Ngumiti siya at umalis. Tumayo ako at nag-isip. Ang Pilipinas ay talagang ibang bansa. Ang infrastructure at culture lahat ay iba sa China. At mas lalo akong nahumaling. Ang kultura ng bayanihan. Pag-alis ko sa restroom, nagpunta ako sa subway station. Kailangan kong sumakay sa MRT papunta sa dorm ko. Sa sandaling pumasok ako sa entrance ng MRT station, nagulat na naman ako. May elevator. At marami. Ang mga subway sa China ay halos walang elevator. Kahit mayroon, sira o gumagana lang sa ilang oras. Ngunit dito, gumagana ng maayos ang elevator at ang escalator ay patuloy na gumagalaw. Mukhang walang problema sa kuryente. Bulong ko habang sumasakay sa escalator. Pagdating ko sa platform, nakita ko ang platform screen door. Perfect ang kondisyon. Ang mga subway sa China ay walang platform screen door, kaya madalas ang aksidente. Madalas ang aksidente kung saan nahuhulog sa riles ang mga lasing o nabibiktima ng pushing. Ngunit, mukhang may platform screen door ang lahat ng station sa Pilipinas, ginawa para sa kaligtasan. Habang naghihintay ako sa platform, ipinapakita sa electric signboard ang oras ng pagdating ng tren, darating sa 2 minuto. Eksaktong oras. Pagkatapos ng 2 minuto, dumating ang tren, hindi man lang nagkamali ng 1 segundo. Ang oras ay tumpak. Ang mga subway sa China ay hindi regular ang interval ng biyahe at madalas ang delay. Sumakay ako sa tren. Malinis ang loob. Malinis ang mga upuan at walang basura sa sahig. Ang aircon ay tama lang. Ang mga subway sa China ay hindi nag-aircon kahit tag-init. Parang dust fan lang, ngunit dito, komportable. Nang uupo na sana ako, nagulat na naman ako sa average height ng mga Filipino na lalaki. Ang mga lalaking nakatayo ay talagang matatangkad. Ang eye level ko ay nasa dibdib nila, parang bata ako. Sa China, average ang taas ko. Ngunit dito, ako ang maliit. Ngunit ang pagiging maliit na ito ay nakakakilig. Ano kaya ang pakiramdam kung ipapatong ko ang ulo ko sa dibdib ng Filipino na lalaki? Nag-imagine ako at namula ang mukha ko. Umusad ang tren, makinis ang biyahe, walang pagkakalampag at kaunti lang ang ingay. Ang galing ng teknolohiya, tumingin ako sa labas ng bintana at ang mga advertisement sa dingding ng tunnel ay dumadaan. Filipino cosmetics, Filipino drama, Filipino food, lahat ay sophisticated at maganda. Bumaba ako sa station malapit sa dorm ko. May elevator pa rin at malinaw ang exit guide. Pag-akyat ko, may nakita akong maliit na parke. Hinila ko ang suitcase ko at pumasok sa parke. Gusto kong magpahinga. Napakaganda ng parke. Maayos ang lawn, malinis ang mga bangketa at may trash can sa bawat bench. Ngunit nang tingnan ko ng mabuti ang bench, may USB charging port. Pwede ring mag-charge ng libre. Nagtaka ako at isinaksak ko ang cellphone ko. Talagang nagcha-charge. May libreng wifi rin. Ang daming lugar na makakapagpahinga nang hindi nagbabayad. Sa mga parke ng China, marumi ang bench at walang convenience facilities. Mayroon ding water fountain
malinis ang tubig na lumalabas. Kahit matanda ay madaling makakapagpahinga. Bigla akong nag-isip, ang Pilipinas ay isang bansa na kahit matanda ay kayang maglakad ng mag-isa. Perfect kasi ang infrastructure. Habang nakaupo ako sa bench at nagpapahinga, isang lola na mukhang nasa 70s ang lumapit. May dala siyang plastic bag. Ngumiti sa akin ang lola at kinuha ang isang mangga at iniabot sa akin. "Kumain ka," sabi niya gamit ang hand sign. Nagulat ako. Ayos lang po ako. Iwinagayway ko ang aking kamay para tumanggi, ngunit pinilit ng lola ang mangga sa kamay ko. "Kumain ka, kumain ka. Mukhang malayo pa ang inabot mo." Sa Tagalog, ngunit naintindihan ko ang ibig sabihin. Ang mainit ng ngiti ng lola ang nagsabi ng lahat. "Salamat po." Nag-greet ako sa hindi pamilyar na Tagalog. Ngumiti ang lola, kumaway at umalis. Tiningnan ko ang mangga at muntik na akong umiyak. Imposibleng mangyari ito sa China. Ang mga tao sa China ay hindi nagbibigay ng kahit anong bagay ng libre sa iba. Ang paggawa ng mabuti ng walang kapalit ay itinuturing na stupid act. Ngunit, ang lola na iyon ay nagbigay sa akin ng mangga nang walang hinihintay na kapalit dahil lang sa isa akong dayuhan na dumating mula sa malayo. Habang nagbabalat ako ng mangga, nag-isip ako, kung tumira ako sa ganitong bansa hanggang sa tumanda ako, hindi ako magiging malungkot. Ang Pilipinas ay isang bansa na gentle sa mga matatanda. Pagkatapos kong kumain ng mangga at tumayo, sumakit na naman ang tiyan ko. Mas seryoso na ngayon, nagsimula akong pawisan. Hindi lang simpleng sakit sa tiyan, parang enteritis. Tumingin ako sa paligid para maghanap ng pharmacy o hospital. Nagulat ako nang makita ko ang signboard na clinic sa harap ko. May hospital dito? Ang China ay halos walang hospital sa mga neighborhood. Kailangan mong pumunta sa malaking general hospital at maghihintay ka ng ilang oras. Binuksan ko ang pinto ng clinic at pumasok. Malinis na waiting room, friendly na receptionist. "Ano po ang problema nyo?" tanong ng receptionist. Nagbukas ako ng translation app. "Masakit po ang tiyan ko. Parang enteritis." "Sige po, kunin niyo po itong number ticket. Maghihintay lang po kayo ng mga 10 minuto." Kinuha ko ang number ticket at umupo. Kaunti lang ang patient sa waiting room. Sa mga hospital ng China, punong-puno ng tao, ngunit dito, tahimik. Eksakto 10 minuto, tinawag ang number ko. Pumasok ako sa exam room, isang female doctor na nasa 50s. "Saan po ang masakit?" Nagbukas din ng translation app ang doctor. "Masakit po ang tiyan ko at nagtatay ako." "Kailan po nagsimula?" "Kaninang umaga po. Pagkatapos kong kumain ng in-flight meal." Sinuri ng doktor ang tiyan ko gamit ang stethoscope. "Mukhang acute enteritis po. Bibigyan ko kayo ng gamot. Iwasan niyo po ang mga fatty food at uminom ng maraming tubig." Nagbigay siya ng friendly na paliwanag. Pagkatapos ng check-up, nagbayad ako. 500 pesos po. "Ha?" Napakamura kaya nagtanong ako ulit. 500 pesos po ba talaga? "Opo, tama po." Sa sense ng China, dapat mas mahal ang hospital bill, ngunit dito, reasonable ang presyo. Kumuha ako ng gamot sa pharmacy. Ang check-up at gamot lahat ay naresolba. Posible ito? Sa China, marami ang natatakot sa hospital kaya tiniis lang nila ang sakit, ngunit iba ang Pilipinas. Ito ay isang bansa na hindi nakakatakot tumanda, naisip ko iyon. Ang Pilipinas ay isang bansa na kahit matanda ay makakapamuhay ng payapa. Ang birtud at ang pagbabago ng pananaw. Habang naglalakad ako papunta sa dorm pagkatapos kong uminom ng gamot, papalubog na ang araw. Habang naglalakad ako, may nakita akong kakaibang eksena sa harap ko. May isang lolo na humihila ng mabigat na kariton at isang grupo ng mga high school student na nakasuot ng uniform ang tumakbo papunta sa lolo. Magnanakaw ba iyan? Sa China, may mga organisasyon na umaatake sa mga matatandang humihila ng kariton. Ninanakaw nila ang lahat ng laman ng kariton. Nagmamadali akong kumuha ng cellphone at nagsimulang mag-video. Ang Pilipinas ay may krimen din tulad ng China. Nabigo ako. Ngunit, sa sumunod na sandali, hindi ako makapaniwala. Ang mga student ay hindi nagnanakaw ng kariton, kundi tinutulak ito mula sa likod. "Lolo, tutulungan po namin kayo. Mag-ingat po kayo." Tumawa ng maliwanag ang mga student habang tinutulak ang kariton.
Mahirap para sa lolo na humila ng kariton dahil paahon ng daan. Mahigit 10 minuto, umakyat ang mga student sa burol kasama ang lolo. Pagdating sa patag, nag-greet sila sa lolo. "Lolo, nakarating na po tayo. Mag-ingat po kayo." "Salamat mga anak." Kinawayan sila ng lolo bilang pasasalamat. Umalis ang mga student nang walang hinihintay na kapalit. Wala silang hiniling na pera o pasasalamat. Tinulungan lang nila ang isang tao na nangangailangan ng tulong. Tumayo ako roon. Umiinit ang aking mga mata. Imposibleng mangyari ito sa China. Ang mga tao sa China ay hinding-hindi gagawa ng mabuti nang walang kapalit. Ang pag-aalay ng oras at paggawa ng libre ay itinuturing na stupid act. Isang kultura na ayaw na may ibang nakikinabang. Ngunit ang mga student na iyon ay iba. Tinulungan lang nila ang lolo nang walang self-interest. Mga tanga. Talagang mga tanga. Bulong ko, ngunit umiinit ang aking dibdib. Anong pakiramdam kaya ang mabuhay sa bansa ng mga tanga na ito? Isang bansa na nagtutulungan ang bawat isa. Isang bansa na nagbibigay ng kabaitan ng walang kapalit. Magiging high-level na bansa kaya ang China kung gagawa rin sila ng stupid act tulad ng Pilipinas? Imposible. Napabuntong hininga ako. Hinding-hindi magbabago ang mga tao sa China. Napakalalim ng kanilang selfishness at kawalan ng tiwala. Tiningnan ko ang eskinita kung saan naglaho ang mga student sa loob ng ilang sandali at doon ko napagtanto. Ang dahilan kung bakit ako nahumaling sa Pilipinas ay hindi lang dahil sa gwapo na mga lalaki. Ang culture of consideration, civic consciousness at ang pagkakaisa lahat ng yon ay umakit sa akin. Habang naglalakad ako pabalik sa dorm, patuloy akong nag-isip. Ang ganda sigurong mabuhay sa Pilipinas, isang bansa na perfect at malinis at ang mga tao ay friendly. Isang bansa na hindi ka natatakot tumanda. Isang bansa na safe ang medical care at malinis ang public restroom. Umiiral pala ang ganitong bansa. Akala ko ay sa mga drama at movie lang. Ngunit, sa Pilipinas, ito ay totoo. Ang rejection at ang pagtatapat. Pagdating ko sa dorm, humiga ako sa kama. Masakit ang paa ko sa paglalakad buong araw. Ngunit, masaya ang puso ko. Ano kaya ang makikita ko bukas? Mas lalo akong na-curious sa Pilipinas. Ang nakita ko lang ngayon ay shocking na, ano pa kaya ang makikita ko bukas? Kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang video na kinuha ko ngayon. Nea, eskinita ng Intramuros, cafe, drugstore, MRT, parke, ang lolo na may kariton lahat ay perfect content. Kung ia-upload ko itong video sa TikTok, siguradong sasabog ang views. Ngunit nag-aalala ako. Ipakita ko ba ang lahat ng katotohanan? Anong reaction kaya ang ipapakita ng mga tao sa China kung malalaman nila na napakagandang bansa ng Pilipinas? Maiinggit ba sila? Magagalit? O aaminin? Hindi ko rin alam. Ngunit may isang bagay na sigurado. Lubusan na akong nahumaling sa Pilipinas at may matinding pagnanais na magpakasal sa Filipino na lalaki. Hindi ko na kaya ang Chinese guy. Ang mga lalaki sa China na mababa, walang manners, at baduy ang pananamit. Pagkatapos kong makita ang Filipino na lalaki, hindi ko na sila pinapansin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night view ng Maynila ay maganda. Ang mga ilaw ay kumikinang, at ang lungsod ay aktibo pa rin. Gusto kong tumira dito. Sa unang pagkakataon, gusto kong iwanan ang aking bansa. Gusto kong iwanan ang China at magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Ngunit, hindi madali ang katotohanan. May problema sa visa, sa wika, at sa trabaho. Masyadong maraming bundok ang kailangang akyatin. Tingnan ko muna ang mas marami bukas. Pumikit ako. Ano pa kaya ang nakakagulat na naghihintay bukas? Natulog ako na may pag-asa at kaba. Kinaumagahan, maaga akong gumising. Salamat sa gamot, gumaling na ang tiyan ko. Naligo ako at nag-ayos gamit ang Filipino Cosmetics na binili ko kahapon. Pagtingin ko sa salamin, mukha akong medyo cute, epekto ng Filipino Cosmetics. Ngunit hindi pa rin ako kasing ganda ng Filipino na babae. Umalis ako sa dorm at nagpunta sa kalapit na convenience store para bumili ng almusal. Pagbukas ko ng pinto ng convenience store, nagulat na naman ako. Bago ko buksan ang pinto, automatikong bumukas ito. May sensor.
Ang mga convenience store sa China ay manual ang pinto, ngunit ang Pilipinas ay automatic. Malinis ang loob, iba-iba ang mga produkto at maayos ang display. Pumili ako ng rice cake at iced coffee. Pumunta ako sa cashier at nakita ko ang isang part-time male attendant. Filipino na lalaki, mukhang nasa mid-20s at talagang fresh at gwapo. Matangkad, malinaw ang mukha at mabait ang ngiti. Welcome po. Masaya siyang nag-greet. Inabot ko ang mga produkto. Nang magbabayad na sana ako, sinabi niya gamit ang translation app. May promo po ang drink na ito. Bibigyan po kayo ng isa pa ng libre. Ha? May isa pang libre. Magiliw niyang ipinaliwanag. Naguluhan ako at kumuha ng isa pang iced coffee. Ngunit pagkatapos kong magbayad, bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob. Baka interested sa akin ang lalaking ito? Bakit niya ginamit ang translation app para lang maging friendly? Siguradong may gusto siya sa akin, kaya ginawa niya iyon. Inabot ko ang isa sa mga iced coffee sa kanya. Nagtaka siya. Binuksan ko ang translation app. Nanginginig ang kamay ko habang nagtatype. Gusto mo ba akong seryosong makasama? Ipinakita ko ang screen sa kanya. Lumaki ang mata niya. Patuloy akong nag-type. Ako ang pinakasikat na cosmetics influencer sa China. May 3 million followers ako sa TikTok. Bata at maganda ako. Siguradong magugustuhan mo rin ako. Kung magpakasal tayo, kaya kitang i-employ sa company ko. Bibigyan kita ng 3 beses ng average monthly salary sa Pilipinas. Ano sa tingin mo? Ito ay isang pagkakataon na magpapabago sa kapalaran mo at ng pamilya mo. May kumpiyansa kong ipinakita ang screen. Sa China, kung ganito ang offer, pupunta ang mga lalaki na pumipila. Ngunit tumigas ang mukha niya. Nagbukas siya ng translation app at nagsimulang mag-type. Sa lahat ng sinabi mo, ang totoo lang ay bata ka. Hindi ako sang-ayon sa salitang maganda ka. Oy, tumingin ka sa labas. Tinuro niya ang labas ng bintana. Kahit sa ordinaryong kalsada, madaling makakita ng Filipino na babae na mas stylish at may mas magandang manners kaysa sa iyo. Bakit ako makikipagrelasyon sa iyo? Umiinit ang mukha ko. Ngunit patuloy siyang nag-type. At, sa tingin mo ba ay makukuha mo ang puso ng tao sa pera? May mas mahalaga kaysa sa pera sa Pilipinas. Respect, integrity, at ang pag-iwas sa abala sa iba. Bigla kang nag-propose dito at hindi mo napapansin na nakakaabala ka sa ibang customer. Ipinagmamalaki ko na part-time lang ako dito. Kumikita ako sa sarili kong pagsisikap at sumusunod ako sa mga batas. Walang sinuman ang makikipagrelasyon sa isang tao na may rude at selfish na pag-iisip tulad mo. Nang mabasa ko ang huling pangungusap, gumuho ako. Umalis ako sa convenience store na parang wala sa sarili. Habang naglalakad ako, nakita ko ang sarili ko sa salamin at doon ko napagtanto. Talagang mas kaunti ang charm ko kaysa sa ordinaryong Filipino na babae sa tabi ng kalsada. Mababa ako, ordinaryo ang mukha, at baduy ang style. Isa lang akong Chinese girl na nagpahid ng cosmetics. Kahit gumamit ako ng Filipino cosmetics, wala ring silbi. Hindi ko malalampasan ang pader ng natural beauty ng mga Filipino. Umupo ako sa isang bench sa kalapit na parke. Wala akong gana kumain ng rice cake. Nakaupo lang ako ng tulala. Nakita ko ang mga Filipino na lalaki na dumadaan. Matangkad, stylish, sophisticated na lalaki. Lahat sila ay out of my league. Mga nilalang na hinding-hindi ko makukuha. Alam ko na kung bakit sinasabi ng mga Chino na masama ang Pilipinas. Bulong ko. Ang mga Chino ay hindi magiging Filipino kahit magsikap sila. Dahil sa inferiority complex na ito, sinasabi nilang masama ang Pilipinas. Napaka-perfect ng Pilipinas. Ang infrastructure, culture, lahat ay mas magaling kaysa sa China. Kaya hindi ito matanggap ng mga Chino. Gusto ko ring magsalita ng masama tungkol sa Pilipinas. Ngunit hindi ako makapagsalita ng masama. Ang Pilipinas ay talagang isang magandang bansa. Walang masama rito. Ang China, ang mali. Ang China, ang hindi umuunlad. Mababa ang civic consciousness at kulang sa infrastructure. Lahat ay problema ng China. Mahigit 1 oras akong nakaupo sa bench. Nakatingin lang ako sa mga taong dumadaan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa malayo. Ang lalaking nasa middle age na tumulong sa akin kahapon.
ang lalaking tumulong sa akin sa paghahanap ng restroom. Nakita niya ako at lumapit. Naka-open ang translation app. Kayo po iyan kahapon, hindi po ba? Ayos lang po ba kayo? Mukha kayong masama ang pakiramdam. Ah, opo, ayos lang po ako. Nagsinungaling ako. Hindi ako ayos. Umupo siya sa tabi ko. Kumusta po ang trip nyo sa Pilipinas? Nag-e-enjoy po ba kayo? Opo. Ang Pilipinas ay talagang isang magandang bansa. Dapat lang. Mahal ko rin ang Pilipinas. Ngumiti siya. Naglakas loob ako at nagtanong, Sir, bakit po kayo tumulong sa akin kahapon? Dayuhan po ako. Nag-isip siya ng sandali at nagsimulang mag-type. Kwento po iyan, 20 taon na ang nakalipas. Nagpunta ako sa Shanghai para mag-business trip. Employee po ako ng isang trading company. Ngunit, paglabas ko ng hotel, naligaw ako. Hindi ako marunong mag-Mandarin at wala akong map. Talagang naguguluhan ako. Lampas 10 PM na at madilim ang kalye. Sa sandaling iyon, nakita ako ng isang Chinese lolo. Nang malaman niyang dayuhan ako, nagtanong siya gamit ang hand signal. Ipinakita ko ang business card ng hotel ko. Direkta niya akong sinamahan sa hotel. Naglakad kami ng 30 minuto. Mukhang nasa 70s ang lolo at mahina ang paglakad. Ngunit, sinamahan niya ako hanggang sa hotel. Gusto ko siyang bigyan ng pera. Ngunit, iwinagayway niya ang kamay niya para tumanggi. At bago siya umalis, sinabi niya, Bata, mag-ingat ka sa ibang bansa at magandang biyahe. Doon ko napagtanto. Ang kabaitan ay lumalampas sa mga hangganan. Kaya 20 taon na ang lumipas. Kung ang isang dayuhan ay nangangailangan ng tulong, tinutulungan ko. Isinasauli ko ang kabaitan na natanggap ko noon. Umiyak ako nang mabasa ko ang kwento niya. Ang kabaitan ay umiikot. Ang kabaitan ng Chinese lolo, 20 taon na ang nakalipas ay bumalik sa akin ngayon sa Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Ngumiti siya at tinapik ang balikat ko. Magpakatatag ka. I-enjoy mo ang trip mo sa Pilipinas. Sabi niya at umalis. Umupo ako roon ng sandali at doon ko napagtanto. Ang lahat ng kabaitan na natanggap ko sa Pilipinas ay baka resulta ng kabaitan na ginawa ng mga Tsino noon. At kung gagawa ako ng kabaitan pagbalik ko sa China, babalik din iyon sa ibang Tsino. Ang ikot ng kabaitan, bulong ko. Ang Pilipinas ay isang bansa kung saan perfect na gumagana ang ikot na iyon. Ang mga tao ay nagtutulungan, nagbibigayan, at nagpapakita ng kabaitan, kaya ang buong lipunan ay warm. Sa kabilang banda, ano ang China? Kung gagawa ka ng kabaitan, tatawanan ka. Ang pagtulong sa iba ay itinuturing na loss, isang lipunan kung saan putol ang ikot. Kaya ang China ay brutal at malamig. Nagpasya ako. Kailangan kong magbago pagbalik ko sa China. Ako ang uunang magpakita ng kabaitan at tumulong sa iba. Iyon ang magiging unang hakbang para baguhin ang China, ang live stream at ang bagong simula. Bumalik ako sa dorm, binuksan ko ang laptop at ang TikTok at nagsimula akong mag-live stream. Agad na nag-connect ang 3 milyong followers. Ang comment section ay tila nababaliw. Ate May, nasa Maynila ka ba? Kumusta ang Pilipinas? Gwapo ba ang Filipino guy? Huminga ako ng malalim at nagsalita. Guys, may aaminin ako. Medyo tumahimik ang comment section. Nagkamali ako. Bago ako pumunta sa Pilipinas, hindi ko pinansin ang Pilipinas. Akala ko ay maliit na kalapit bansa lang ito ng China. Ngunit, talagang nagkamali ako. Ang Pilipinas ay talagang isang amazing na bansa. Sumabog ang comment section. Ano ang sinasabi mo? Trader ka ba? Binayaran ka ba ng Pilipinas? Ngunit patuloy akong nagsalita. Totoo na gwapo ang mga Filipino na lalaki. Ngunit hindi lang iyon, ang Pilipinas ay safe. Kahit iwanan mo ang suitcase mo sa airport, walang magnanakaw. Ang Pilipinas ay malinis. Kahit ang ordinaryong eskinita ay parang photo studio. Ang Pilipinas ay friendly. Kahit ang mga estranghero ay tumutulong at nagbibigay ng consideration, ang Pilipinas ay convenient. May public restroom sa lahat ng dako at maraming libreng wifi. Ang Pilipinas ay mura. Ang hospital bill ay reasonable. Ang lahat ng ito ay iba sa China. Nahati ang comment section sa dalawa. Kalahati ay pinagsasabihan ako at kalahati ay sumasang-ayon.
Traidor si Mai, naging aso ng Pilipinas, ngunit mayroon ding ibang comments. Ang totoo ay dapat aminin, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Matapang na pag-amin, lalo na maraming support mula sa middle-aged at older people. Bata ka, ngunit matapat ka, dapat tayong matuto. Sana maging ganyan din ang China. Sa huli, sinabi ko, guys, alam nyo ba kung bakit dumaragsa ang mga kabataang babae ng China sa Pilipinas ngayon? Hindi lang para sa handsome guys. Safety, consideration, civic consciousness, perfect infrastructure, ang lahat ng ito ay umaakit sa atin sa Pilipinas. Kaya, ang China ay sobrang nag-aalala ngayon dahil tumatakas ang lahat ng kabataang babae sa Pilipinas. Tinapos ko ang live. Ang views ay lumampas sa 5 milyon agad. Ang comments ay umabot sa mahigit 100,000. Ang TikTok account ko ay nagkagulo. Ngunit hindi ako nagsisisi. Sinabi ko ang katotohanan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang night view ng Maynila ay maganda. Ang Pilipinas ay talagang isang amazing na bansa. Bulong ko at nangako ako. Babalik ako balang araw. Sa oras na iyon, kasama ko ang isang Filipino na lalaki. Mukhang imposible pa. Ngunit naniwala ako na matutupad ito balang araw dahil ang Pilipinas ay parang isang bansa na nagbibigay katuparan ng mga pangarap. Isang bansa na nagbibigay ng chance sa mga nagsisikap. Isang bansa na fair, safe at warm. Iyan ang Pilipinas. Ang pagtatapos at ang pagtitiyak. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Bago ako umuwi, naglakad ako sa kalye ng Maynila sa huling pagkakataon. Pumunta ako sa Bonifacio Global City. Narinig ko na ito ang lugar kung saan nagtitipon ang mga kabataan. Gaya ng inaasahan, napakaraming tao sa BGC. Naririnig ko rin ang Mandarin. Ngunit Pilipinas pa rin ito. Malinis. Iba talaga sa downtown ng China. Habang nag-show shopping ako, pumasok ako sa isang cosmetic store. Gusto ko pang bumili ng Filipino cosmetics. Nang magbabayad na ako, ang isang Chinese lola na nasa harap ko ay nag-iingay. Bakit ang mahal nito? Mas mura ito sa China. Hindi ba kayo magbibigay ng discount? Galing ako sa China. Isa akong big spender. Ang sales associate ay mukhang naguguluhan at gumagamit ng translation app. Pasensya na po, fixed price po ito. Mahirap po ang discount. Ano? Hindi kayo magdi-discount? Hindi nyo ba nirerespeto ang China? Sigaw ng lola. Tinitingnan siya ng mga tao sa paligid. Umiinit ang mukha ko. Nakakahiya bilang isang Tsino. Ano ang magbabago sa paggawa ng ganyan? 1 linggo sa Pilipinas, marami akong natutunan. Hindi masosolusyonan ang problema sa pagsigaw. Kailangan mong panatilihin ang manners para igalang ka. At ang image ng mga Tsino ay ginagawa ng mga Tsino. Tahimik akong nagbayad at umalis sa tindahan. Habang naglalakad ako sa BGC, may nakita akong eksena sa harap ng pedestrian lane. Pula ang traffic light, ngunit naghihintay ang lahat. Kahit walang sasakyan. Sa China, kung walang sasakyan, tatawid agad sila. Ngunit, ang mga Filipino ay iba. Sinusunod nila ang mga batas. Nang magbago ang traffic light, tumawid sila ng maayos. Nagsisimula sa maliliit na bagay. Bulong ko, ang civic consciousness ng Pilipinas ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Pagsunod sa traffic light, pagpila, hindi pagtatapon ng basura. Bawat isa ay maliit na bagay. Ngunit kapag pinagsama, nagiging malaking lakas. Umupo ako at nagpahinga sa isang parke. Sa katabing bench, may lolo na mukhang nasa 80s ang nakaupo. Nagbabasa ng libro ng mag-isa. Nagulat ako. 80s na, ngunit naglalakad pa rin sa parke ng mag-isa para magbasa ng libro. Hindi ko ito mai-imagine sa China. Ang mga matatandang Tsino ay nasa loob lang ng bahay o sa lugar na sinamahan ng kanilang mga anak. Delikado ang lumabas ng mag-isa. Ngunit iba ang Pilipinas. Kahit ang mga matatanda ay kayang maglakad ng safe at mag-isa. Perfect ang infrastructure at safe ang lipunan. Hindi nakakatakot tumanda. Bigla akong nag-isip. Kung tatanda ako sa Pilipinas, ayos lang kahit mag-isa ako. Malapit ang hospital, maraming park, at friendly ang mga tao. Sa kabilang banda, kung tatanda ako sa China, nakakatakot lang isipin. Mahal ang hospital. Maraming manloloko at walang tutulong sa iyo. Kailangan kong baguhin ang China. Bulong ko. Ngunit, ano ang magagawa ng isang tao?
Isa lang akong influencer. Ang muling pagkikita at ang katotohanan. Araw ng pag-uwi, sumikat ang araw. Sa taxi papuntang Naiya, patuloy akong tumitingin sa labas ng bintana. Ang lungsod ng Maynila, ang malilinis na gusali, ang maayos na mga sasakyan lahat ay mamimiss ko. Makakabalik pa kaya ako? Bulong ko. Dumating ako sa airport. Ang pakiramdam ko ay lubusang iba sa unang dating ko 1 linggo na ang nakalipas. Noong una, kinakabahan at hindi komportable ako. Ngunit ngayon, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Nag-check-in ako at nag-immigration. Mabilis at tumpak pa rin ang AI system. Sa departure area, tiningnan ko ang Pilipinas sa huling pagkakataon. Ang Filipino cosmetics sa duty-free, ang Filipino snacks, ang mga souvenir lahat ay nakadisplay ng may dignidad. Maaari bang i-display ang mga produkto ng China ng may dignidad na ganito? Sa totoo lang, hindi. Karamihan sa mga produkto ng China ay may murang image. Dumating ang oras ng boarding at sumakay ako sa eroplano. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang Naiya at nawala ang Pilipinas sa paningin ko. Paalam, Pilipinas. Nagpaalam ako. Pagkatapos ng ilang oras, dumating ako sa airport ng Shenzhen. Sa sandaling pumasok ako sa immigration area, biglang sumalubong sa akin ang katotohanan. Mahabang pila, unfriendly na mga empleyado. Napakalaki ng pagkakaiba sa Pilipinas. Naghintay ako ng 1 oras bago ako naka-enter. Pagkatapos, hinanap ko ang suitcase ko, ngunit hindi ko makita ang bagahe ko. Naghintay ako ng 30 minuto bago ito lumabas. China talaga. Napabuntong hininga ako. Sumakay ako sa taxi at umuwi. Ngunit mukhang napakarumi ng kalye. Basag na kalsada, basura, illegally parked na sasakyan. Isang tanawin na normal lang sa akin 1 linggo na ang nakalipas, ngunit ngayon hindi ako komportable. Pagdating ko sa bahay, inayos ko ang bagahe ko at binuksan ko ang laptop. Ang TikTok account ko ay nagkagulo. Ang live stream video ko ay kumalat at lumampas na sa 20 milyong views. Mahigit 500,000 ang comments. Karamihan ay pangiinsulto. Traidor si May Wang. Binayaran siya ng Pilipinas. Hindi niya nirerespeto ang China. Ngunit, marami ring comments na sumusuporta. Matapang na pag-amin. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Dapat aminin ang totoo. Lalo na, nakakagulat ang reaction ng middle-aged at older people. Bata ka, ngunit matapat ka. Dapat mag-isip ang henerasyon namin. Sana maging ganyan din ang China. Maging ang mga sikat na personalidad ay nag-share ng video ko. Ang matapat na pag-amin ni May Wang. Ang kuwento na kailangan natin, ang mga aral mula sa Pilipinas, bakit kailangang magbago ang China? Naguluhan ako sa hindi inaasahang reaction. Akala ko ay puro pangiinsulto lang, ngunit marami pala ang sumasang-ayon sa akin. Lalo na, sumabog ang reaksyon ng mga kabataang babae. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Totoo ba na very gentleman ang Filipino na lalaki? Paano tumira sa Pilipinas? Turo mo sa akin. Binasa ko ang bawat comment. At doon ko napagtanto, maraming Chinese na babae ang may parehong pag-iisip tulad ko. Lahat sila ay nangangarap sa Pilipinas at gusto nilang tumira sa Pilipinas. Pagkatapos ng 1 linggo, nag-upload ako ng sequel video. Guys, nagkamali ako. Ngunit hindi ako nagsisisi. Ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas ay totoo. Ang Pilipinas ay talagang isang amazing na bansa. Ngunit, alam ko na ngayon, kaya rin natin, kung magpapakita tayo ng kabaitan, susunod tayo sa mga batas, at magbibigayan, magiging tulad din tayo ng Pilipinas balang araw. Magsisimula ako. Mula sa maliit na kabaitan, sana ay sumama rin kayo. Ang video na ito ay nagdulot ng mas malaking impact. 50 milyong views, 1 milyong comments. Naging pinaka-hot topic ito sa Chinese SNS. Maging ang gobyerno ng China ay nag-react. Pinagmamasdan ang pahayag ni May Wang. Plano na maglunsad ng campaign para sa civic consciousness. Siyempre, hindi ko alam kung magbabago ba talaga, ngunit simula iyon ng pagbabago. Pagkatapos ng 1 buwan, nagsimula akong mag-aral ng Tagalog. Araw-araw, nag-aaral ako ng 2 oras habang nakikinig sa online lecture. Kumusta? Salamat po, mahal kita. Kahit mahirap, unti-unti akong gumagaling.
At nagtanong din ako tungkol sa Filipino visa. Student visa, work visa, investment visa, maraming paraan. Babalik ako balang araw. Nangako ako gabi-gabi. Gusto kong magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Ang TikTok channel ko ay nagbago rin. Hindi lang ako nagbebenta ng cosmetics, kundi nagsimula akong magpakilala ng Filipino culture, ang excellence ng Filipino cosmetics, ang civic consciousness ng Pilipinas, ang manners culture ng Pilipinas. Ang mga viewers ay enthusiastic. Ate May, kwento ka pa tungkol sa Pilipinas. Saan ka pa nagpunta? Nakita mo ba ang Filipino guy? Tumawa ako at sumagot. Hindi ko pa nakita ang Filipino guy. Ngunit balang araw. Hanggang sa oras na iyon, magiging mas mabuting tao ako. Isang tao na karapat-dapat makita ang Filipino guy. Ganoon lumipas ang oras. Pagkatapos ng 6 na buwan, pumasa ako sa Intermediate Tagalog exam. Pagkatapos ng 1 taon, nakakuha ako ng acceptance letter sa isang language school sa isang universidad sa Pilipinas. At ngayon, nandito na naman ako sa NAIA. Hindi bilang isang turista, kundi bilang isang student. Mas marami ang bagahe ko at mas matagal ang stay ko. Lumabas ako sa arrival gate at nilanghap ang hangin ng Maynila. Nakarating na naman ako sa Pilipinas. Iba ang pakiramdam ko kaysa 1 taon na ang nakalipas. Noong una, despair ang naramdaman ko, ngunit ngayon, may hope ako. Alam ko na, ang goal ko ay hindi ang makita ang Filipino na lalaki. Ang tunay na goal ko ay mabuhay tulad ng Filipino. Kindness, honesty, consideration. Iyan ang magiging daan para maging tunay na Filipino. At balang araw, gagawa rin ako ng kabaitan sa iba. Tulad ng Chinese lolo, na nagbigay ng tulong sa Filipino 20 taon na ang nakalipas, ang ikot ng kabaitan ay magpapatuloy. At doon ko napagtanto, ang nakita ko sa Pilipinas ay hindi lang ang gwapo na lalaki, safety, integrity, consideration, warmth. Ang lahat ng value na ito, at iyan ang tunay na dahilan kung bakit nagpupumilit ang mga kabataang babae ng China na pumunta sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Napapanatili ba natin ang mahalagang value na mayroon ang Pilipinas? Dapat nating tandaan na ang lahat ng bagay na itinuturing nating normal ay isang matinding pangarap para sa iba. Proud Pilipinas, isang bansa na ginagawa nating lahat ng magkakasama. Kung susuportahan nyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, makakakita tayo ng mas kawili-wiling mga kwento. Ito ang Special Philippines, na nagpapakilala ng nakakaantig na totoong kuwento mula sa ibang bansa. Salamat po.